Front is 32, then rear is 32. So ito guys, ating trunk is meron siyang luggage capacity na 239 liters or so ito naman mga bossing, itong line na to is line natin to para sa air conditioning system. So yun nasa baba is yun yung kanyang compressor. So kailangan lagi nakalibel yung ating engine oil yan. Then kapag bumababa mga kaibigan, so kailangan mo siyang silipin sa ilalim, baka may mga leak. 14 inches limag wheels, so mapapansin mo naka 4 stud, naka disc brake. Then eto mga bossing is nakatungtong na wala kayong bank account, so pwede naman siya ma-avail sa halagang 11,400 monthly amortization, no? Here we go. So magandang araw po sa lahat ating viewers, client, and mga subscribers. So ngayong araw guys, nandito tayo sa Robinson Metro East, Cainta, Rizal. And ngayong araw guys, bibigyan ko kayo ng idea about dito sa ating Suzuki Expresso. Lalo na yung mga new buyer, no? Yung mga hindi pa alam kung anong meron dito sa ating Suzuki Expresso and kung paano ito i-maintenance. So i-demo ko po ito sa inyo parts by parts yung nalalaman natin. Okay, so magandang idea to para sa mga bibili din ng sasakyan. So malaman na nila kung anong parts ba meron dito sa ating Suzuki Expresso and kung paano ito i-maintenance. So tara, umpisa na natin mga kaibigan. So dito muna tayo mga kaibigan sa front area. So kung mapapansin nyo guys, yung kanyang headlight is with combination ano na yan mga kaibigan. Combination color, mapapansin mo may black accent yan sa gilid. And dito guys sa kanyang headlight mga kaibigan is mapansin mo is meron siyang chrome accent naman ito sa loob. Then ganun din sa ating turn signal, no? Yan, and ang kagandahan diyan mga kaibigan, so yung ating ano guys, headlight pinag-isa na, kasama na diyan yung park light, signal light, tsaka headlight, no? Yan, then kung mapapansin nyo guys is two color combination ang meron dito sa ating front area, no? So mapapansin nyo is combination siya ng red at saka black. So ito kasi guys, mapapansin mo is yung black color sa baba, siya yung naghahatid sa atin ng higher ground clearance. Although yung ating Suzuki Expresso mga kaibigan is mataas talaga yung ground clearance nito. So ang ground clearance nito guys is kapares na siya ng mga MPV, mga LUV, mga 7-seater, no? So ito guys kasi is merong 180 mm of ground clearance. So dito naman mga kaibigan, mapansin mo sa kanyang front area sa baba, no, sa kanyang front bonnet is mapansin mo is may clearance yung ating grill. So para diyan mga kaibigan, natutulungan niyang mapalamig yung ating mga kaibigan, ating engine bay nang sa ganon para maiwasan mag-overheat. Although meron naman niyang coolant mga kaibigan, so nang sa ganon guys is matulungan niya pa yung ating radiator na mas mapalamig yung ating engine bay. I-demo ko muna sa inyo mga kaibigan yung kanyang engine bay. So pakita ko lang, buksan ko lang ng bahagya and pakita ko sa inyo kung ano bang meron dito sa loob ng ating engine bay. So if ever nabubuksan natin yung ating engine bay, so ito yung kanyang access. Yan, no? Then after that mga kaibigan, so dito hahanapin mo lang yung hook dito, yun may push button dito, yan, may tinitwist lang yan para at least maangat mo siya. Ito yon, no? Yan. Then ito yung mga kaibigan yung kanyang stick, yung stand stick mga kaibigan. So ito dito naman siya ilalagay, no? So ito yon, isi-switch, i-twist mo lang siya ng bahagya mga kaibigan para at least maangat mo yung hood. Okay, so tuloy tayo mga bossing. So kung mapapansin mo sa kanyang hood is meron siyang hose, no? So diyan kasi dumadaan yung tubig natin papuntang dito windshield washer, no? Yan. So ito kasi yung ating windshield washer. Then galing yan dito sa ating water reserve, no? Then ito guys naman yung tinatawag natin na ABS. So diyan nakapaloob mga kaibigan yung ating anti-lock braking system na sa ganon kapag tayo nagta-travel lalo na sa mga cornering, nagkaroon tayo ng emergency brake, so hindi basta-basta magla-lock yung ating steering wheel and same then ganon mga kaibigan, hindi mag-i-skid yung ating gulong. So mas mamamanipulate natin and mas makakaiwas tayo sa aksidente. Then ito yung kanyang dipstick. So dito mga kaibigan is meron siyang level. Yan, so angat lang natin ang bahagya. So may level yan mga kaibigan, may button, may butas yan. So kailangan lagi naka-level yung ating oil system, no? Ating engine oil, yan. Then kapag bumababa mga kaibigan, so kailangan mo siyang silipin sa ilalim, baka may mga leak o baka may tinamaan tayong mga
tawag dito, matitigas na bagay kaya nagkaroon ng leak. So kaya ibig sabihin nun, mga kaibigan, malaking warning yon kasi ibig sabihin may tagas yung ating engine. Pero wala pa naman nangyayari nun. So baka sakali lang. Kaya nag-uubos ng langis, no? So yun yung isang cause. Pero wala pa naman nangyayaring gano'n. Okay? So ito naman yung ating hydrovac, yung master cylinder natin para sa ating brake, mga kaibigan, no? Yan, then ito naman guys yung ating tawag dito, automated transmission, no? Yan, so ito yung tumutulong sa ating ito, gear shifting. So ito kasi ng ating unit na to is Suzuki Espresso AGS, or sa ibang bansa ang tawag sa kanya is tawag dito, manual and automatic transmission. So ito guys is manual engine na kinonvert to automatic gear shifting. So yun po yung ibig sabihin niya. Then ito mga kaibigan, ito po yung fuse box na lagi nating computer box, mga kaibigan. Iingatan natin siyang mabasa, mababad sa baha, lalo na sa tubig, lalo na sa mga baha, kasi ito is yung main ng source ng ating power, no, mga kaibigan. Then ito naman is yung ating fuse box. So if ever na may mga hindi gumagana sa ating meter cluster, no, sa ating mga ilaw, so dito lang usually yan i-check sa ating mga kaibigan, sa ating fuse box. So may diagram yan dito. If ever na marunong tayong magsubaybay sa diagram, or pwede kayo manood sa YouTube kung paano malalaman yung pagbabasa ng diagram. So madali lang din naman. Okay? Yan. Then para nga pala sa ating mga bagong release na unit, no? So meron kasi diyan na yung ating dome light sa loob is hindi siya umiilaw. So if ever na hindi umiilaw yung ating dome light, so eto kasi number 30, dito yun, dito yung yan, dito yung lagay ng ating dome light na dito na fuse. So kukuha ka lang dyan, mga kaibigan, ng isang fuse para ilagay dito sa ating dome light. So ngayon kasi walang siyang available na fuse. Ito yan. So ito yung mga fuse natin. Ito yung mga fuse natin, then ililipat mo lang siya dito. Okay? Yan. Sa baba ng 30, ilalagay mo yung 10. Yan, no? So ito, kung mapansin mo, mga kaibigan, patay yan. Kumbaga, lagayan lang talaga siya ng fuse, no? Yan, ito. Yan, okay. So balik lang natin, hindi mo natin ilalagay kasi ito guys is naka-off yung ating tag dito, dome light. So lagay ng ang kanyang clip dito naman. Yan. Okay, so hoping may matutunan yung ating mga viewers and mga buyers, pero hindi kayo talaga kabisado sa units, pwede nyo naman siyang dalhin sa kasa if in case. So additional info lang naman to para magkaroon kayo ng idea. Okay, so ito naman mga bossing is lagayan siya ng coolant natin. So may label siya, no? May label yung ating coolant. So hindi naman siya usually kulay green to yung laman nito. So merong blue, merong red, ever na magre-refill tayo ng coolant. So yung coolant naman, mga kaibigan, kahit hindi siya punong-puno, okay lang yan kasi hindi naman siya basta-basta nagbabawas, no? So usually yan, mga 3 months to 6 months bago siya maubos, ganon, or kaya bago siya magbawas. Okay, so itong ating engine bay, mga kaibigan, itong unit natin is 3 cylinder siya. So ibig sabihin, tatlo yung piston nito, tapos yung valve nito, mga kaibigan, is 12, no? Yan, so mapansin nyo naman dito sa ating engine bay, so wala naman ditong dapat ayusin or dapat kalikutin kung sakasakali na tayo is bagong bili yung unit, no? So gagawin lang natin dito, mga kaibigan, is dadalhin lang natin siya ng kasa if ever na naka 1,000 km na siya, o kaya naka first 1 month. So kung ano yung mas mauna doon, okay? Pero if ever nga na malayo tayo sa kasa, so or sa dealer, so pwede nyo subaybayan yung ating video para at least magkaroon kayo ng idea kung ano yung dapat na maintenance. Langis, tubig sa windshield, coolant, no? Yan, then titingnan nyo din kung nagbabawas yung ating mga fluid dito. Yan. So may mga level yan, low at saka high. So kailangan naka-maintain yan sa high, o kaya wag lang siya bababa sa low kasi possible magkaroon ng damage yung ating mga parts. Yan. Then, eto mga kaibigan is, pansin mo, naka-timing chain po yung ating unit, na. Yan, pero dito kasi nilalagay yung langis natin kapag bago yung change oil. So, ito naman mga bossing, itong line na to is line natin to para sa air conditioning system. So,
Yun nasa baba is yun yung kanyang compressor, no? Then yung alternator mga kaibigan ng ating unit, so ito yun. Yan. So, point 1 natin mga kaibigan. So, yung may belt po, no? Yung may belt na, ito. Yan, ito. Makita. Yan. So, yun po yung ating alternator. So, para lang magkaroon ng idea kung ano bang parts meron dito sa ating Suzuki Expresso na to, no? So, main engine, then alternator, yan, alternator. Then, ito yung ating aircon compressor. Then, nakapaloob naman dyan is yung ating condenser. Okay? Yan. So, magkatugma yan para at least kapag ginagamit natin yung aircon, so hindi siya gagana kapag walang compressor and hindi rin siya gagana kapag walang condenser. Okay? Yan. So, yun kasi doon nag-evaporate yung lamig ng ating cooling system. Then, mapansin nyo mga bossing, ito is yung kanyang chassis number. So, if ever na magpaparehistro tayo, ito yung ating chassis number. Okay? Then, para naman guys, ating engine number. So, dito yung nakapaloob. So, medyo malalim lang, no? So, nandyan sa may green na yan, mga kaibigan. Sa ilalim ng green na yan. So, check natin kung makikita. Yan, mga bossing. Hindi masyado makita mga bossing. Pero dito, sa may ilalim ng hose na to, so, nandyan yung ating engine number, no? Yan. So, para lang at least magkaroon ng idea yung ating mga viewers. And syempre, ito yung ating wiper. So, ito yung ating wiper blade naman, mga boss. So, pinapaltan siya kapag magasgas na or hindi na siya nagsiswing ng maayos. Kumbaga, hindi niya na nawawipe na maayos yung tubig. Okay? So, dalawa yan. Pwede nating palitan po yan. Okay? So, pwede siyang i-replace. No? Pagtatanggalin naman to mga boss. Paano nga ako? Pahawak lang, pangat. Yan. So, dito ilalagay. Okay, then baba lang. So, kapag close yung hood natin, so bagsak lang natin siya ng bahagya. No? Yan. So, punta naman tayo mga bossing dito sa side area. So, yun nga. Ulitin ko, yung ground clearance natin is 180 mm. So, ito yung ating fender signal light. Then, ito naman yung ating 14 inches mag wheel. So, mapapansin mo, naka four stud, naka disc brake. Then, ito mga bossing is naka two-tone, no? Yan. So, ito naman guys is yung ating suspension. So, naka MacPherson strut yung ating front suspension para hindi siya matagtag. Okay? So, mas malaro kasi yan. Compare mo dun sa mga ito, lip spring. So, ganito kaliit na unit. So, hindi naman siya ginagamitan ng lip spring. Usually talaga is MacPherson strut. Yan. Okay? Yan. Then, dito naman guys, mga sa likuran is, ang gamit naman natin dito is shock absorber. Yan. Shock absorber. Ito po yun. No? Para malaro din. And ito naman guys is mapansin mo, drum brake naman siya. Then, shock absorber to mga bossing, combination ng coil spring. Then, yun yung kanyang axle sa likod. No? So, mapansin mo mga bossing, wala siyang differential kasi ito is naka front wheel drive. No? Yan. So, direct siya sa front wheel drive. So, diretso tayo mga bossing sa fuel tank. So, paano ba bubuksan yung ating fuel tank? So, dito tayo. So, dalawa yan mga bossing, yung ating trunk and ito sa ating fuel tank. So, if ever na, bubuksan natin, no? Para lang naman yan sa ating mga viewers and mga client na bibili na unit. So, para lang magkaroon sila ng advanced idea about dito sa ating Suzuki Expresso. Yan. Then, ito naman mga bossing, yung kanyang likuran. So, ito yung kanyang truck mga bossing. So, buksan natin. Yan, buksan natin. Yan. Okay, so ito guys, yung kanyang tail light, no? So, dyan sa tail light guys, nakapaloob na rin dyan. Mapansin mo, isang set na yan, nakapaloob na dyan yung turn signal, tsaka reverse parking light. So, dito mapapansin mo mga kaibigan, pag bumili po kayo ng unit, so baka magreklamo din kayo na walang bulb dito sa kabilang side, no? So, isa lang po talaga yung merong bulb niyan sa left side lang, no? Kapag nagre-reverse tayo. So, yung iba kasi sinasabi, sir, hindi nalagyan ng bulb yung isang yung right side. So, ito kasi guys is European design, yung mga ganyang reverse parking light, yung single reverse parking light. So, ayan po guys is European design. So, mapapansin mo, ito is blanco. So, wala rin pong line yan. So, wala ring linya yan. So, as in, po talaga yan mga bossing. Kumbaga, dead. No?
deadline yan mga bossing. Then ito mga bossing is yung ating fender. So yung rear bonnet kung tawagin. So ito mga bossing is yung ating reverse parking sensor, no? Yan yung ating reverse parking sensor. So yun yung nagbibigay ng guide sa ating drivers once na nagpa-parking tayo sa masisikip na area. So lalo na sa mga newly driver, so malaking advantage yan para iwasang madamage agad yung ating unit. Okay? Yan. Then silipin natin guys yung kanyang pang-ilalim mga bossing. Ito yung tow hook sa likuran. Then pakita ko rin pala mamaya kung paano ito tow yung sa front area, no? Yan. So yan yung tow hook natin. And ito mga kaibigan yung ating likuran. So ito guys, ating trunk is meron siyang luggage capacity na 239 liters or 239 kilos. Then ito mga bossing is pwede mo siyang i-drop, no? Pwede mo siyang i-drop parehas if ever na magsusundo tayo sa airport o kaya maglalagay tayo ng mga grocery. So nadadrop po siya, no? Nabababa siya ng todo. Okay? Yan. So tatanggalin mo lang tong ating seat belt para at least naka-flat po siya. Yan. Then, yun naman pong ating spare tire. So, dito po yung nakaloob. Yan. So, dito po nakapaloob yan. So, may lock yan. Tatanggalin lang natin yung lock. I-twist lang natin, no, ng screwdriver para ng plies or long nose para ma-open natin siya. O, para mapaluwagan natin yung ating spare tire. Yan. Okay, then itong luggage tray natin, syempre, detachable. So, nababalik din siya. Ito naman kasi mga kaibigan, isang tulong din to once na nasa parking area. So hindi nakikita yung ating mga gamit dyan, no? Yan, hindi nakikita kasi natatakloban ng ating luggage tray. Yan, so dito naman tayo mga bossing. So pakita natin yung kanyang konti. Yan, so yung ating tow hook mga bossing. So nandun yan sa likuran. Pero pag tayo, lalagay natin yung tow hook. So dito po yan. Yan. So, dito, lalagay natin yung ating tow hook, no? Yan. Para pag ito towing tayo, so dyan lang tayo hatakin. Okay, so, pakita natin yung tow hook nasa likuran. Kasama ng ating spare parts. Spare tire, sorry. Yan. So, ito mga bossing, yung ating previous, so jack, then, yung ating tie wrench mga bossing. Then, owner's manual para sa ating head unit, tsaka sa ating mismong unit. Okay, so nandyan. So, nandito ata yung ating tow hook. So, silipin lang natin ang bahagya. Ayan, ito mga kabossing, yung tow hook, yung kinakabit doon sa ating front area if ever na ito towing tayo. Ayan. So, dito naman tayo mga kaibigan. So, pasok tayo sa loob. Then, next thing ko sa inyo, yung parts natin sa loob mga bossing. So, ito nga pala yung ating hydraulic. So, para hindi buwababa yung ating trunk. So, yun yung nagbibigay ng support. So, pag naglulus siya, so bumabagsak ng pusa yan, no? So, ibig sabihin nun, sira yung ating hydraulic tawag dito mga kaibigan. Hydraulic trunk, mga bossing. Basta, hindi ko wait lang, basahin natin. Hydraulic high pressure force. Ayun, backdoor panel. So, ito yung kanyang balancer. Hydraulic backdoor panel balancer. Ito yan. Okay? Yan. So, ito naman mga bossing, kung papansin mo, may mga guhit yan sa ating windshield. No? Sa likod, sa rear windshield natin. So, yan mga kaibigan, yung ating debugger. No? So, once na, mga bossing, once na nagmo-moist yung ating mga bintana sa sobrang lamig, so kailangan mong i-on yung defogger para malesen. So ito po yung mga guhit na yan. Okay? Yan. Then ito yung ating third brake light mga bossing. Yan yung nasa taas. So dalawa kasi yan. Ito, left and right. Then ito yung third brake light. Mga bossing. Yan. So pasok naman tayo sa loob ng ating unit mga boss. So dito pagpasok mo ng ating unit, so mapapansin mo dyan mga bossing, so wala siyang mga switches. So ito kasi guys, yung central lock niya is kasama na dito. So mapapansin mo, gumagalaw yung mga lock natin sa pinto pag ginagalaw natin itong isang to. So naka-central lock kasi siya. So next naman natin mga bossing, ituro ko na rin sa inyo if ever paano ba paano ba pag naplata naman tayo mga bossing. So ito mapapansin mo,
dito sa driver side, so meron siya nakalagay na sticker. So dito mga bossing, makikita mo is yung ating tire pressure. So front is 32, yan, front is 32, then rear is 32 kapag 13 inches yung ating gulong. Pero kapag 14 inches naman yung ating gulong, ating mags, so 32 pa rin. So same lang halos. 165 by 70, 145 by 80. So same lang sila, no? So 32 lang yung ating ikakarga na hangin. So para maiwasan natin na maputukan ng gulong, mga boss. Yan, okay? So hoping magandang idea yan para sa ating mga buyers na nakabili na ng unit. Hindi nila alam kung paano kakargahan nyo ng hangin yung ating mga unit. Then ito naman mga bossing sa likuran is naka-manual, no? Naka-manual figure yung ating window. Yan. And ito mapapansin mo mga bossing, meron naman siyang child lock. So, pwede mo gamitin yung child lock pag may mga sakay tayong bata o kaya may makasakay din tayong matanda na gusto mo safe sila para kahit ano nila to, magalaw nila to mga bossing. So, hindi nila mabubuksan yung ating pintuan sa likod. So, ito po 'yon. Dito yan, secret niyan isa child lock. So, if ever naman bagong bili sa kasa tapos trinay nyo sa loob, sumakay kayo, tapos di nyo mabuksan. So, I think dito yon, no, sa child lock. So, hindi po sira ang unit kapag ganun, mga boss. Okay? So, dito naman tayo mga bossing sa interior. So, eto guys, yung kanyang aircon blower. So, dito lumalabas yung lamig ng ating aircon. So, apat po yan. Yan. So, dalawang round. Tapos, eto, dalawang upper and lower. Yan. No, taas baba. And ito yung sa kabilang side. No? Then, ito mga bossing, yung ating steering wheel. So, sa ating steering wheel mga bossing, so nakapaloob dito yung ating audio system, no, yung ating silent, then ating hands-free connection para sa ating head unit mga boss. So, yung ating head unit pala is connected siya ng Android Auto tsaka Apple CarPlay. So, magandang idea yan. So, kumbaga, mako-convert as phone yung inyong head unit once na nag-charge tayo and nakabukas yung ating data connection. And mapansin mo, meron pa siyang voice command. So, pwede natin siyang utusan once na naka-Google Map tayo, no? So, dito lang tayo magsasalita sa bandang taas, if ever, no? Yan, okay? So, click nyo lang yung button then bago kayo magsalita para at least ma-receive ng ating head unit. No, halimbawa, let's kung baga going to SM North, going to Clark, Pampanga. So, i-guide na tayo ng ating head unit. So, hindi na natin ita-type pa. Okay? So, yun lang naman mga bossing. Malaking idea rin yun as technology ng ating unit. So, ito mga boss is dito naman tayo sa kabilang side. So, mapansin mo is meron siyang L at saka R. So, ito naman mga boss is para sa ating side mirror. So, kung gusto mong adjust yung side mirror natin sa left, so, ilagay mo lang siya sa left. Then, pwede mo siyang galaw-galawin itong ating stick, no? Yung stick. Then, pag sa right naman, so, ganun din. Ayan, lalaro-laruin mo lang din siya, mga boss, para at least matansya mo kung saan ba natutugma yung height. So, tulad ko, medyo matangkad ako. So, pag maliit yung nag-drive nito, so, kung kailangan kang i-adjust. Okay? Then, mapapansin mo, merong A-off, merong off, no, na sigsag. So, ito naman mga bossing, ito yung ating idling stop, no, sa mga motorsiklo para madaling tema natin, no. Pero yan mga bossing, dito sa ating Espresso, ang tawag diyan is engine auto stop start system. So yung sistema niya is para din sa idling, sa mga idling idling system ng mga motorcycle. So once na galing tayo ng mga 20 kph, then nag-full stop tayo. So yung ating unit mga bossing is mamamatay yung engine pero tuloy yung takbo ng ating aircon blower sa loob ng 2 minutes. Halimbawa, galing tayo ng mabilis na takbo, then biglang nag-stoplight. So, doon papasok yun mga boss. So, if ever naman mga bossing na ayaw mo siyang gamitin, no? Pero maka ng susi na ito, Lani. So, ilagay lang natin mga boss, i-on lang natin. Yan, so para lang naman i-off yan mga bossing yung ating engine auto stop start system or yung idling system. So ganun lang ang gagawin mo mga boss. Isang click lang, so lalabas na siya dito sa ating meter cluster. So ibig sabihin nun mga bossing, hindi nagagana yung ating
idling system. So pag bagong labas ng kasa, ayaw nating gamitin. So pwede muna nating i-off para hindi tayo mataranta. So baka paglabas nyo ng kasa, Sir Norlan, nasira agad yung unit namin. Tumirik agad. So hindi po yan. Idling system po natin yon. So kung ayaw nyo muna siyang gamitin, baka mataranta pa tayo. So pwede namang i-off yon. Okay? So every on ng engine, so automatically on yan. So kaya kailangan mong i-off kung ayaw mong gamitin. Okay? Then ito naman mga bossing is yung ating ito naman mga boss, yung ating stability control. So ito naman guys yung tumutulong sa ating ABS para mas maging komportable yung ating takbo lalo na sa mga zigzag road, no, sa mga corner ring. So yun yung ating stability control. So if ever naman guys na nabalaho tayo, napunta tayo ng mga putikan, mga mud o kaya mga buhanginan. So may tendency kasi yun nga stability control siya. So usually lagi hinahanap niya yung balance ng sasakyan. So kapag ganun nalubog ka, lalo kang lulubog sa buhanginan kapag naka-on to. So pwede mo naman siyang i-off if ever para at least mapatay mo yung ating stability control kapag nabalaho tayo. So paano naman siya papatayin? So long press mo lang siya mga bossing, then lalabas din siya sa ating meter cluster. So yon, lumabas po, no? Okay, then dito naman guys sa ating meter cluster, so mapansin mo yung ating speedometer, yan. Then yung ating kilometer per hour, so makikita mo din dito kung ilan na yung tinakbo natin, speedometer. Then eto mga bossing is yung ating mga panel, no, yung ating mga warning elements, no. Yan, so yung isa guys, battery, yung kulay red na parang bangka is para naman yan mga bossing sa langis, no. So kapag nananakbo ka, nakailaw yan, nakailaw yung battery, then nakailaw yung, o kahit alin dyan yung nakailaw sa dalawa, ibig sabihin, possible sira yung ating charging system, no? Kaya nakailaw yan, or kinukulang tayo sa langis kapag nakailaw naman yung sa may, sa may, tag dito, oil, yan, yung may bangka. Then, eto mga bossing, yung ating engine, so, kapag yan naka-open din, yan naman yung ating check engine. Then, eto naman guys, yung ating sa airbag, no? So kailangan yan mga bossing. So walang ilaw kapag tumatakbo tayo. Then ito naman mga boss sa left side, ito naman isa sa tawag dito sa ating seat belt. Yan, no? Then yung ating isa guys is yung handbrake, no? So pag tinanggal mo yung handbrake natin, so mawawala yan. Yan. And pag nakalagay naman yung seat belt natin ng driver side tsaka front passenger, so naman yan, nawawala din yung ating seat belt elements yan. Then if ever mag-adjust tayo mga bossing ng tag dito, na magse-set up tayo kung ng average, no, ng ating fuel consumption, pwede nating makita dito. So meron siyang button lang dito mga boss, no? Yan, then ito naman mga bossing, mapansin mo yung ating unit kasi is wala siyang power window sa side. So yung power window kasi natin mga boss is nandito sa gilid, yan, katabi ng ating hazard switch mga boss, yan, no? And ito yung ating yun nga, yung ating head unit mga boss. So nakapaloob naman dyan yung ating bluetooth. Then nakikita din natin dyan mga bossing kung ilan pa yung ating tagito driving range, kung hanggang pa aabot yung ating gasolina. So makikita mo yan dito sa ating unit niyan. So yun yung malaking tulong dito, no? Then ito naman guys yung ating tawag dito mga boss, ito naman yung ating cooling system tsaka yung ating debugger. Ito naman yung sa AC natin, okay, yan, sa thermostat. Then ito naman mga boss yung ating 12 volt socket. So pwede tayo maglagay ng charging station dito, yan. So maglagay lang tayo ng 12 volt socket dito mga bossing, yung parang sa cigarette, no, yan. And converter pala, yung mga converter natin na charger, so salpak lang natin dyan. Ito naman sa kabila mga bossing is yung ating sa USB port, no, yan. So pwede tayo mag-charge, and yun nga, habang nag-charge tayo, naka-open yung ating data connection, so gumagana naman yung ating Google Map o kaya yung ating Android Auto. So ito mga bossing is yun nga, auto gear shift transmission. So 5 speed manual and naka 5 speed automatic siya mga bossing, no? So if ever mga bossing, baka matanong nyo, halimbawa Sir Norlan, tumatakbo tayo, naka manual tayo, tapos bigla ko nalipat sa drive, okay lang ba? So okay lang yun, walang problema yun mga boss, no? Yan, so kahit lagay mo siya ng manual, drive o kaya plus, minus, okay lang yan, no? Hindi siya
makakaapekto sa ating transmission. Yan. Then usually lang mga bossing, lagay natin lagi siya sa neutral, no? Para at least hindi maubos yung ating mga yung ating para hindi usually mga kaibigan is lagay lang natin siya sa neutral kasi nga ito is manual transmission. So wag lang natin siya babad ng drive kung naka-permanent naman tayo sa traffic o kaya naka-parking tayo. So hindi ka rin mga bossing makakapag-on ng unit once na nakalagay siya sa drive o kaya nakalagay siya sa manual, no? So kailangan talaga is nakalagay lang siya sa neutral para at least map-andar natin yung ating unit, no? Then para naman additional idea mga bossing, meron kasi nagpapa-start tulad nito, naka-open yung pintuan. So meron kasi mga button yan mga bossing dito. So may tendency minsan hindi nyo siya mapapagana ng nakabukas yung pintuan, hindi mo siya masiswitch. So meron siyang safety, no? So yun yung isang idea, baka magkaroon na encounter na kasi to lalo na sa Desire natin. So Sir Norlan, ayaw gumana na unit namin kasi ayaw umandar, hindi masiswitch yung susi. Okay naman lahat, walang nakalagay sa warning element. Sabi ko, ma'am, try mo isara yung pinto kasi naka-video sila, video call. So try mo isara yung pinto, ma'am, para at least malaman natin kasi baka nade-detect ng safety features bukas yung ating pintuan kaya hindi siya umaandar. So yun, close nila and dito nga yun, kahit nakabukas yan, so pindutin nyo lang dito if ever na ay umandar bago nyo siya isusi, no? Yan, so idea lang yan mga boss. Then dito mga bossing sa kanyang lever is para ito sa ating park light tsaka headlight, no? Then signal light mga bossing. Yan, left and right. Then dito naman mga bossing is para sa ating wiper. Yan. So malaking idea to para sa ating mga newly buyer na bibili ng unit o kaya so nakapaglabas na ng unit pero wala pang idea and nagda-driving lesson pa lang. So ito yung isang malaking tulong mga boss. Then ito mga bossing yung ating susi, no? Yung ating susi mga bossing, so meron siyang remote. So if ever naman na Sir Norlan na lobat ay gumana, ay na ma-switch, ma-lock, ma-unlock yung aming espresso. So bili lang kayo sa mga isa hardware ng neto mga kaibigan, ng baterya. So pwede naman siyang mabili, no? Kahit dito sa mga mall meron yan. Okay? Yan. So eto mga bossing yung kanyang handbrake. Syempre ito yung seat belt. Then ito, syempre mga bossing meron siyang airbag. So dalawa yan, driver side saka passenger side. Then eto mga boss yung ating sun visor. Yan. So minsan kasi sa umaga, no? Minsan kasi sa umaga mga boss is sobrang sikat ng araw. So hindi tayo makakita, no? So dito tinatalbogan yung mata natin. So pwede mong yan, sun visor yan mga boss. Pantakip sa ilaw yan. Sa araw, sorry. Yan, then ito naman mga bossing is yung ating center mirror and ito nga yung ating dome light. Yan, so yun nga kanina sabi ko yung switch doon, yung doon, fuse doon, so para yun sa dome light. So kung napanood nyo yung ating first intro doon, nakita nyo kung paano gawin, so pwede nyo ilagay. Pero kung hindi, dalhin nyo ng kasa para mas safe, no? Yan, then ito mga bossing yung ating hand grip. So yan, may mga hand grip yung ating unit para if ever nagta-travel tayo ng malayo, nangangalay tayo, so medyo komportable natin yung sarili natin, no? Yan. So dito naman tayo mga bossing sa second row and sa last part ng ating unit. So ito mga bossing is mapansin mo is maluwag naman siya, good for 3 to 4 2 to 3 person. So ito guys kasi isang 5-seater mga boss. So ito yan, may mga seat belt yan mga bossing. And ito naman mga bossing is para din sa ating mga baby, yung lagay ng baby, no? Yan, so if ever mga bossing, so may panlock siya para if in case may mga kasama tayong baby, yung talaga yung may lagayan ang tawag doon. Baby rack ba yung tawag doon? Basta nakalimutan ko na yung specific term. So basta yun. Makukuha naman yan ng ating mga viewers at mga buyer na mga bossing na meron mga baby. So yun, may mga ship lock kasi yan mga boss para at least hindi gumagalaw yung baby natin habang tulog dyan, no? So yun lamang naman mga bossing. So if ever na meron pa kayong katanungan, so pwede kayong mag-comment dito sa ating video. Then para sa presyo mga bossing, so banggitin natin yung presyo nito pala. So ito guys is presyo nito is 660,000. Then if ever guys na
wala kayong, pwede nyo tumaabil mga bossing sa dalawang option. Option 1 natin na monthly amortization mga boss is para sa financing is pwede mo siya maabil sa atin ng 13,600 monthly amortization. Then, if ever na wala kayong bank account, so pwede naman siya maabil sa halagang 11,400 monthly amortization, no? Yan. Then, bukod pa dito mga bossing, isama ko na yung dimension nito. So, yung total length nito mga bossing is 3,565 mm. So, yun yung kanyang total length. Total width naman nito mga bossing is 1,520 mm. Then, yun nga, yung kanyang height naman guys is 1,565 mm. So, matangkad to. Then, ground clearance mga kaibigan is 180 mm. And dito mga bossing, yung kanyang horsepower, so banggitin na rin natin, yung kanyang horsepower mga bossing is 67 horsepower at 5,500 revolution per minute. Then Newton meter naman mga bossing, 90 Newton meter at 3,500 revolution per minute mga bossing. Yan. So, malaking idea yan mga bossing para sa ating mga viewers na nanonood. Okay, so thank you very much. So, sa lahat ng gusto mag-apply na walang bank account, so pwede po ko namin kayong i-assist, or sa mga newly buyer na gustong makakuha ng sure na unit, so pwede ko po kayong assist. Tumawag lang kayo sa ating contact number na nasa screen. Okay, so yun lamang mga bossing. Thank you very much and God bless you all. Bye-bye.